A day in my life as a 21-year-old full-time content creator and soon to be a mom for the second time. Hello mga mi, another serye and another mini vlog na ang ating gagawin. Ngayong araw nga po pala ay naisipan ko na mamalengke ako kasama si Mister. Dahil syempre minsan lang din po ako nakakalabas ng bahay. At kapag nandito nga po pala si Mister, talagang panay gala po talaga ako. Kasi syempre, pagkaan dito lang po siya, tsaka lang po talaga ako nakakalabas ng bahay. Heto nga, pagkalabas ko ng gate ay parang nasusunog ang balat ko. Sobrang init talaga ng panahon ngayon. Fast forward po pala tayo mga minute, papunta na po pala kami ng palengke para mamili. Nakalimutan ko na rin po palang mag-video ng pagsakay ko ng motor, pero heto nga po at papunta na po kami ng palengke ngayon. Naisip ko nga po palang lutuin ngayong araw ay sinigang na manok. Dahil ayan po talaga ang paborito ni Mister, ang manok. Kulang na lang po talaga, tubuan kami ng pakpak sa hilig niya sa manok. Fast forward ulit tayo mga mi, andito na rin po pala kami sa palengke at yan pagdating namin sa palengke nga ay konting chika-chika. Nagtatalo pa nga po kami dyan kung halagang magkanong manok ang bibilhin namin kasi nga binabudget namin ang pera namin ngayon dahil 2 araw na po pala siyang walang pasok, tuloy-tuloy nga po yun. At eto nga habang nagchichika kami, nag-uusap-usap kung halagang magkano, namimili na rin po pala ako ng mga rekado na gagamitin ko. At muntik ko nga po palang makalimutan dyan yung kangkong. Alam niyo ba mga miss, simula talaga nung nanganak ako sa panganay ko, ay sobrang malilimutin ko na sa mga bagay-bagay. Kahit maliit na bagay lang, nakakalimutan ko na. Pero pagdating naman sa pera, wala akong nakakalimutan. Ewan ko ba? Heto nga, at nung pagkatapos namin mamili sa palengke, agad-agad ko na rin po palang inasikaso ang aking mga lulutuin. Paano ba naman, tanghalian na nga po sa mga oras na yan. Dahil late nga po pala kami nagising ngayon ni Mister. Kaya't heto, dali-dali na nga po ako naghahanda ng aming tanghalian at pati si Mister gutom na po. Una ko nga po palang ginawa dyan ay inano ko lang yung bawang. Kumuha lang po pala ako dyan ng mga ilang pirasong bawang kasi ayoko talaga yung sobrang dami ng bawang. At ayan nga, nung pagkatapos ko mag-ano ng bawang, binalatan ko na rin po itong sibuyas na aking gagamitin. Pagkatapos ko nga dyan balatan yung sibuyas, ay sinunod ko na rin po itong bawang. Inisa-isa ko nga rin po pala yung balatan, tapos tsaka ko siya dinidikdik. Sana po talaga mga mi, ay suportahan niyo ako sa aking pag-mini vlog. Dahil alam niyo ba mga mi, isa talaga to sa mga pangarap ko ang gumawa ng mga mini serye. Pero dahil nga wala pa akong masyadong gamit sa pag-mini vlog, eto tsaga-tsaga muna ako sa pag-edit dito sa CapCut. At ayan, sinasali na po pala dyan ni Mister yung yelo kasi sobrang init po talaga dito. Hindi po talaga pwedeng wala kaming ice tube. Ewan ko ba, kapag umuulan naman, nagre-reklamo ako kasi laging umuulan. Tapos pag mainit naman, nagre-reklamo ako kasi sobrang init. Ano ba talaga? Minsan hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Lagi na lang ako nagrereklamo. Umulan man o uminit. Sa mga hindi po pala nakakaalam, si Mister nga po ay ang pangalawa kong ka-live-in partner. Hiwalay nga po pala ako dun sa una kong ka-live-in partner, dun sa tatay ng panganay ko. Hinugasan na rin po pala dyan ni Mister yung manok habang ako naman ay naghihiwa pa dito sa mga rekado na gagamitin ko sa pagluluto. Bago nga pala talaga humiga si Mister at magpahinga, yan po talagang ginagawa niya. Ang tulungan ako sa paghahanda ng aming tanghalian dahil nga po pag hindi niya ako tinulungan, ay nako, tutupakin po talaga ang aking utak kaya alam na alam niya na yan. Hindi ko na po pala siya kailangang sabihan na ito hugasan mo to. Kasi nga pag nahiga siya agad at hindi niya ako natulungan, magdadabog at magbubog nga po talaga ako buong araw. Pero kapag wala naman si Mister, kinakaya ko naman talaga lahat. Pag andito po talaga siya sa bahay, parang hindi ko po talaga kayang gawin lahat. Iniisa-isa ko na rin po pala dyan yung kangkong. Paano ba naman? Nung nakaraan kasi, nung nagluto ako ng sinigang, ay nung pagkakagat ko sa kangkong ay sobrang pait. Hindi ko alam kung ano meron, kaya di ko na lang pinansin. Dinura ko na lang. Kaya ito't iniisa ko talaga, tinitignan ko bawat sulok ng dahon kasi nga baka mamaya may uod pa akong maisama sa pagluluto. Hindi ko kasi alam kung saan kinuha tong kangkong na to. Sa mga tulad ko palang pregnant dyan, comment nga kayo kung naranasan nyo rin tong paninigas ng tiyan lagi.
By the way, 8 months pregnant na po pala ako mga mi. At nararanasan ko nga po yung laging pagtigas ng tiyan. Dun nga sa panganay ko kasi, hindi po talaga ako nakakaranas ng pagtigas ng tiyan. Nararanasan ko naman po talaga yung pagtigas ng tiyan dun sa panganay ko. Pero hindi po tulad dito sa pangalawa kong pagbubuntis. Halos araw-araw po talaga ako naninigas ng tiyan. Kaya pagdating sa gabi, hirap din ako makatulog kasi nga sobrang tigas ng tiyan ko. Lagi po siyang naninigas. At kapag sumisipa nga po siya, umaabot po dito sa may bandang ribs ko. Hindi ko po alam kung ako lang po talaga ang nakaka-experience nito. Kaya sa tulad kong mga buntis dyan, mag-comment nga kayo kung nararanasan nyo rin to. Hinugasan ko na po pala dyan na mabuti yung kangkong kasi nga baka mamaya pagkagat ko mapait na naman. Dahil minsan nga masilan po talaga ako sa mga pagkain. Normal lang po naman talaga siguro, 'di ba? Pag buntis, talagang masailan po talaga. Lalo na sa mga bagay-bagay at higit sa lahat, importante yung pagdating talaga sa pagkain. Sa mga time nga po niyan, may dinadaing nga po sa akin si Mister kasi nga po yung sa ilalim ng baba niya, parang may bukol po talaga, dalawa. Sabi niya nga sa akin, masakit daw pag hinahawakan niya. Sabi ko nga sa kanya dyan, baka naman pimple lang na patubo. Pero sabi niya, hindi daw. Kaya nung hinawakan ko, sabi ko sa kanya, oo nga, hindi pala talaga pimple. Kaya sinabi ko talaga dun sa nanay niya na may bukol po talaga yung ilalim ng baba niya. Tapos sabi naman ng biyanan ko na baka na-irritate lang ng pag-shave niya. Paano ba naman kasi pag nagsishave siya, pababa at pataas? At sabi nga ng biyanan ko, dapat daw pababa lang pag ikaw nagsishave sa balbas. Kahit sa ating mga private part, dapat pababa lang daw, huwag daw pataas kasi daw may posibilidad po talaga daw na ma-irritate ang ating skin or yung mga kaloob-looban dun sa shinave natin. Kaya sabi ko, baka nga na-irritate lang yan sa pag-shave niya. Kasi pag siya nga nagsishave, minsan nakikita ko pataas at pababa. So sabi ko, baka sa ano nga yan, dun nga sa pag-shave mo yan, pataas pababa kasi mag-shave. Kaya yun, pinainom siya ng biyanan ko, ng Mefinami. At humupan naman po yung bukol niya kahit konti. Pero sana nga tuloy-tuloy po talaga. Sana po talaga, simpleng bukol lang po talaga o na-irritate lang yung skin niya. Heto nga mga mi at nagigisa na ako sa sibuyas at bawang. Ewan ko ba mga mi kung ako lang ba meron ng ganitong pag-uugali. Pag nagisa po ako ng mga ricado, ay inaamoy ko muna yung mga aroma. Tapos pagka naamoy ko na yung aroma, tsaka ko nga pala isusunod yung mga next step na lulutuin. Ayan, hinahalo-halo ko lang po hanggang sa mag-brown. Tapos nung nag-brown na nga po siya ng konti, nilunod ko na dyan yung manok. Para naman mamaya mabilis lang siya lumambot at hindi po siya matagal lutuin. At dahil gustong-gusto nga rin po yan ni Mister, na igisa ko talaga yung manok. Ewan ko lang kasi dyan parang feeling ko dyan natatanggal din yung langsa pagka ginisa natin yung manok talaga. Mas mabuti na kasi naninigurado. Pagkatapos ko nga po dyan ilunod yung manok, kaya antayin ko lang po magsabaw siya ng konti. Mas nasasarapan kasi ako sa ulam kapag maayos ang pagkaluto. Mga di ko na rin po pala naipakita sa inyo na nalagyan ko ng sabaw yung manok. At eto, hinilunod ko nga po yung kangkong dyan. By the way mga may pag ako nga po nagsisigang, ay kangkong lang po talaga ang nilulunod ko. Hindi ko na po pala talaga nilalagyan ng mga gabi, tsaka mga kung ano-ano pa. Kasi di rin naman namin kinakain ni Mister yun. Talagang kangkong lang ang kinakain namin. Sa lahat pala ng mga nanonood sa mini vlog ko, sana po suportahan niyo ako sa aking pagmi-mini vlog. At kung ikaw ay bago pa lang po sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na. At mga mi, comment nga rin po kayo kung may gusto kayong i-suggest sa akin ng pag-mini vlog. Gusto ko kasi yung i-challenge ako ng aking mga supporters at lalo na sa aking mga subscriber. Kaya ano pang inaantay mo, i-click mo na yung subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa aking mga mini vlog. At follow nyo na rin po ako sa lahat ng aking social media account, lalo na sa TikTok.
pati na rin po sa aking Facebook page at hanggang dito na lang po mga mi. Paalam!